Ako di ay si Ed Margalio, 69 years old, nagapuyo sa SM Village, Bangkal, Davao City. I was diagnosed with adenocarcinoma or prostate cancer. Normally, wala man ko gibati, no? Kaya prostate man wala gyud kay bation. Kaya lang katong gasigi ng bitaw nga kinahanglan magpa-PSA ka, labi na akong mga mabot ka ng mga 50s. Dito na ako namatikdan nga nagataas ang akong PSA. Ang normal is only 4. So dito na ako nagdato sa urology center sa Quezon City. Then ang result sa biopsy, that was 2017. Yun na nga, ang Gleason pa nako taas na. Stage 2 that time. So ang sabi ng doktor ko is operation. Hindi man ko musugot, kaya nangutan ako sa iya, kundo kong operation, pero nakabalo lang ko that time nga dapat di ka magpabiopsy, di ko magpabiopsy. Kaya naamang ko study, nga magpabiopsy ka, tuslok-tuslok ko, 12 needles ko na ituslok sa ako. So naagyo na chance nga na mo gawas. So mukatak na doon ang cancer. Imbes nga controlled lang sa in one area. Diyan ako dok unsa man, can you assure me nga inighiwa nimo dili na mo ano. Yung isang dili pa ko ka-sure, gawas og robotic. Kay 0-0 yun, ang tanggal. So, wa dyan ko magpa-opera. Gipasagdan lang ako na, inom-inom lang ko aning mga herbal-herbal. Mora, man yun na. Kaya wa mo dyan ko gibati. So, maunto, pagka March 2019, nagpabunskan ko. Ang impression is degenerative, inflammatory in nature pa. So, lipay, gapon ko. Pagka 2022, nagpasikan opinion ko. Kaya niabot naman og 434 ang akong PSA. So, taas na kaayo. So, what he did, gitagaan ko niya og nagpa-hormone therapy ko. Good for 6 months and that is 45,000. Tinuod, after that 6 months, bigla ang drop sa akong PSA. From 434, nahimo na lang 5.6. Pagka 2018, nagpabunskan na po ko, 17 man to no, nagpabunskan ko, ang interpretation, primero, ang interpretation nato is kuan lang, degenerative, inflammatory in nature lang. So, yung kaduhan akong bunskan, 2018, 2017 man to, ang interpretation na is degenerative or metastasis na. So, ato ko sa doktor, unsa man dok, unsa may akong prostate kuan, so naa ka na sa mga stage 3. Wa gihapon ko, ako gihapon magkwanta ka, malang gihapon ta siya kay iya. Operation gyud gihapon ang iya. Pagka 2021, another bone scan, kay nagaano man jud ko magpa-bone scan. So after 3 years, mo na ni ang medyo nakakuyaw. Ang result is bone metastasis are noted in the following cervical spine, thoracic spine, og sa lumbar spine. Dito na ko murang nihugno gyud ang akong kalibutan. Ana sa nga cancer is a death sentence man siguro. Ako nahuna. Nag-ato na po ko sa doktor, another doktor. So kabalo kaon sa iyan na pong suggestion is kung dili nato ni agapan, either makoma ka or di na ka kalakaw. Kaya labi na imong spine man, di na kuyawan ko. So ana siya nga ayaw mo buhaton, atong buhaton ani, dublihon nato. Dungano na to, chemo o radiation. Hindi ko pastang patayan na yun, hindi ko mag-chemo o radiation. Kaya dahil ko nakuha nga sa chemo, mabritil niya, ang radiation. So, wag yapong kumapatuon niya. Wag yung ako na lang ako, ginawa na lang mag-igo, asar ko kutob. Kaya isa pa, wag sa ko gibati. Then, after 3 years, October 2024, ang akong anak, gikan sa Manila, nakita ning ozone. So that was October 2024. So naka 20 position ko that time. Tamang ito sulti ni Pastor nga there is hope. Then after 3 years, 2024, napabunskan ko. Paghuman yun akong ozone, pagkuha na ako ni sa Davao Doc, ang ako nahuna, matay, huwag mo ko ginainom mga anti-cancer. Basta pagkuha na ako sa report, 3 years ago, nagmetastasis ko sa cervical, thoracic o lumbar spine. So, nikalat na.
So diri karon nga bag-o nga kung December lang, ang conclusion nakabutang, no definite scintigraphic evidence of bone metastasis. Iko wa makuy Oson ra man akong gian diri. Mara man akong gian wa makuy nga anti-cancer nga tambal wala man. Scintigraphic findings in the right and medical claim is described could be degenerative, meaning rayuma ra ang akong naa karon nga akong gibati sa akong tuhod. Basta pagdawat nako ani nakahilak ko. Diri gyud imong hilak nitulo akong luha. I will not give false hope on my journey, pero mao gyud ni hitabo. Ayo gyud mo na continue gyud ang ozone. Nag-research man po ko ani sa YouTube, maayo gyud ang effect sa ozone therapy. Bungkagong yun niyang tumor o kanang disintegrate yun ang cancer cell. Di man gyud kadikayan nga siyempre barbag gusto pagutang nga mo puyo ni kalibutan na hadlok yun ko. Kay sulti gyud nila nga wala na basta cancer wa na gyud daw. Katong ingon nga na ako thoracic, na ako spine, ultimo mag-drive, maginahinig ko kung ano kay nala ko'y bation nga sakit sa likod. Makuyawan ako matay basig mag-crack, kuan bitaw, na hindi ka nakalakaw. Mo na akong gipangkuyawan. Pero after that, uson, pwede akong dagan na. Kasi ang primero pa yun, wala pa ko magpakuan, wala pa ko magpa-bunskan. Ang primero na ayos ako, kaning akong vertigo. Nawagid ang akong vertigo. Sa akong mga anak, nagpasalamat ko sa tabang nako, financially, emotionally. Wala ko ikasulti nga, basta good, 100% ilang support or 200% ilang supportan ako. Daghang salamat sa akong mga anak. Dito ko na kuan mag-ampo bito ini kagabi. Mag-ampo ko nga salamat sa Ginoo nga gitubayan imo pa kong itagaag kinabuhi nga ngani kay uban akong kaila wala gyud. Pila lang 1 year lang the same case. Paphag yun sila. Ay ako di ay si Ed Margalio. Nagpasalamaton ko sa akong mga anak o sa mga tao nga nitabang nako nga tungod sa akong gibati kani nga prostate cancer o tungod pod sa ozone nga akong ozone therapy nga akong natanggap-taman. Makasulti ko nga bluntly nga naayo jud ko. You know why? Dili lang ni istorya. The result will never deny